Ang aking mga kababayan, lalo na po sa mga aking subscribers at lahat po ng mga Pilipino at Pilipina sa loob at labas ng bansa. Nais ko po dadalhin sa inyong kaalaman itong ka, isang pangyayari na hindi kapani-paniwala at hindi dapat mangyari kahit sa anong sabihin pa natin na pangyayari na pwede mangyari. Hindi po pwede mangyari. Dapat ito po yung nangyari sa isang kaso. Para maintindihan niyo yung konteksto nito, kung sino mayroong kaso sinampa sa isang kaso si Juan laban kay Pedro, magdidesisyon yung korte o kung sino man ang opisina kung saan kumaso ay magdesisyon ang korte laban kay Juan na hindi na idadamay pa si Cesar. Kumbaga si Pedro at si Juan, kinasuhan ni Pedro si Juan, tapos nagdesisyon ang judge. Ang judge na magdesisyon kung talo o panalo o kung paparusahan yung kinasuhan. Okay? Kung pinarusahan ang kasuhan, siya lang ang mapipilitan ang kakasuang na paparusahan. Pero pag kinasuhan, pinarusahan mo pa yung iba na walang kinalaman sa kaso, ay yan naman po ang sitwasyon na mayroong mali na nagagawa sa pangyayari sa korte. At kung yan po, katawa-tawa po ang korte at kahiya-hiya po ang lumalabas na ginagawa ng korteng yun. This time po, ang pag-usapan natin po ay ang ginawa ng Integrated Bar of the Philippines na siyang nag-iimbestiga sa mga kaso laban sa mga abogado. Pagkatapos iimbestiga nila, magre-recommenda sila kung ano ang dapat magiging action ng Supreme Court. Kagaya sa akin, ilang beses na rin ako nakasuhan, dami-dami na po siguro wala ng abogado pagtatalo sa akin sa paramihan ng mga disbarment na nasampa na kaso laban sa akin. Napakarami po. At namamalas lang talaga ako. So, ang problema ko lang yung klase ng pag-abogado ko. Ako po yung matapang at hindi yumuyuko. At mahirap po sa akin yung babaliin kong aking pride. Kaya siguro, yan ang nakikita sa iba, ng mga kapwa ko abogado na yayabangan siguro sa akin. Pero mind you, I'm the one of the friendliest din kung pakipagkaibigan lang. Ganun lang ko. Kaya lamang po, pagdating po sa pag-abogado, siguro isa na ako doon sa mataas ang antas pagdating po sa isyu ng katotohanan, isyu ng katarungan, kung ano pininiwalaan ko na totoo, pininiwalaan ko na makatarungan, ay yun po ang aking sinusunod. Pero bago natin pag-usapan, nais ko muna bibigay ng pugay sa isang babaeng Muslim, na Pilipinong Muslim, na isa sa top notcher siya sa kanyang klase. Nag-graduate po siya sa Philippine Military Academy. So, babaeng PMER. At medyo tumaas na siya. Pumasok siya sa Philippine Air Force. At umenroll siya sa Philippine Air Force Flying School. At sa Flying School ay top notcher din. At so kaya siya ngayon ay isa sa parang Tom Cruise, no? Parang isang tinatawag na Top Gun. So, parang Top Gun. Ang kanyang kalidad, siyempre mataas ang kalidad niya. Magmamaneho siya ngayon pag darating yung airplano natin na F-16, isa diyan. Siya siguradong isang magmamaneho diyan. Filipina siya po. Tingnan niyo, Pilipinang Muslim. Ito, tingnan niyo, siguro pag alam nito ng mga Muslim na lalaki na siguro hindi ko lang alam sinong mister nito, maswerteng lalaki na kapag-asawa nito. Pero ito po si anong rangko niya? Si Second Lieutenant Nerfa Minong. Hindi alamin ko nga sa kung saan siya, kung anong tribo siya. Nerfa Minong. Taga saan siya? Siya po ay
may kasama din siyang graduate na kwan na babae rin, no? Nakasama niya. Siya naman ay taga Zamboanga City. So nakalagay dito sa AI, it looks like you're referring to Nerfa Minong, who was among the top graduates of the Philippine Military Academy Bagsik Diwa class. So class of 2022 pala siya. She ranked 9th in her class and joined the Philippine Air Force as a second lieutenant. Minong, a Muslim, had been friends with fellow graduate Crisel Jengo, who ranked 10th since their high school years in Zamboanga City. So pares sila taga Zamboanga City. So mga compañeros y compañeras, comadres, compares in La Zamboanga, Hermosa, Pilis, para sa inyo. Ito po ang inyong anak, no? Tsabaka na rin kung magsalita ito, pero she's a Muslim at napakagaling po niya. At siya po ay isang top of the class. So magmamaniho ito ng F-16 na eroplano. So ipapakita ko sa inyo mga kaklase niya. Ito mga top 10 ng military class, no? Ito siya, saan ba siya dito? So ito, ipapakita ko sa inyo. Pero bago ko siguro ipakita, nais ko muna siguro kuan. Ano ba ito? Ipakita ko muna sa inyo yung yung balita ng pag-graduate niya sa Military Academy. Yan. Pero anyway, bago ko ipakita yung graduate sa Military Academy, pakita ko muna sa inyo yung mga litrato niya. Ito po si Lieutenant Nerfa Minong. Pinost siya sa Facebook page ni Manny Mugato na isang Pulitzer Prize winner sa veteranong reporter na graduate din sa kapwa ko sa PLM. So ito yung binalita niya na si Lieutenant Minong ay isang top gun sa Air Force natin. So ito po siya, ang kuha ng eroplano ng litrato kay Lieutenant Minong na nasa eroplano, nasa kanyang jet siya, sinasakay ng jet. So anyway, ito po ang kanyang istorya nung siya ay gumraduate noong 2022 sa Philippine Military Academy. Pakita ko rin. Ayan, ito si pride siya ng mga siguro tausog ito, tausog. Yan po yung graduate kanya. Yan po yung kanyang class, mga honor roll sa kanyang klase, ito sila. So Baguio City, the daughter of a soldier and a teacher from South Cotabato Province will be receiving the presidential savior from President Rodrigo Duterte. Yan pala. So babae, ito taga South Cotabato, yung valedictorian nila, kaharap. Itong sa harap. Cadet First Class Catherine Ivani Quimado, the 21-year-old valedictorian who is joining the Philippine Navy, is one of the 5 female cadets in the top 10. Oh, 5 palang babae gumraduate doon. Oh, okay. Cadets First Class Faith Toriano, 4th of Camarines Sur, 22, is joining the Philippine Army. Even Yeyone Sandria Marichu, 5th of Davao City, 22, is Navy bound, while Nerfa Minong, 9th, and Crisel Jane Rico, 10th, both 21 from Zamboanga City, are joining the Philippine Air Force. The 214 members of Bagsik Diwa will be commissioned as junior officers of the Armed Forces of the Philippines on May 15 by President Duterte, his last task for the country's premier military training school as
Commander-in-Chief. So, okay. So, yan lang po ang aking balita sa mga aking viewers. Just only to give you some kind of sneak peek para makita nyo kung gaano kagaling ang ating mga kapatid na mga Muslims. So this time, akin na ang topic natin. Let's go now to our topic. Let's dive into our topic. Ang topic po natin ngayon ay may lumabas na decision ang Integrated Bar of the Philippines na nirekomenda po ako na magbabayad ng 150,000 pesos na multa dahil daw disbarred na ako, hindi na ako pwede pa ma-disbar, pinagbabayad po na ako 150,000. Ang problema dito ay hindi ako kasama sa kaso, bakit ako sinama? Pangalawang problema dito, pwede naman ako isama pero bigyan sana nila ako ng pagkakataon o due process na sumagot kung ano man ang gusto nila ikaso laban sa akin. Ang pangatlong problema dito na dapat ginawa ay dapat naglag sila ng separate na kaso laban sa akin kung guilty man ako. So, ito yon. Bago ko i-explain kung ano ito, ito papakita ko muna sa inyo yung kaso, yung decision ng IBP na gusto nilang mangyari ay mumultahan ako ng Supreme Court ng 150,000 pesos. So, yan. So, nakita nyo na? So, yan ha. Oh, yan po ay kaso ng ibang tao. Oh, hindi pangalan. Ang versus dyan, si Atty. Dionisio De Lua. Hindi ako. Ang kumakasa si Angelita Tanlicop. Okay? Ang case number is 12644. So, notice of resolution. So, please take notice, on February 7, 2025, a resolution was passed by the Board of Governors of the Integrated Bar of the Philippines in the above entitled case, the original of which is now on file in this office. Quote, okay, resolution number 26-CRM-2025-02-12. Sabi nila, resolved to approve and adopt as it is hereby approved and adopted the report and recommendation of the investigating commissioner to dismiss the complaint against respondent Attorney Dionisio De Lua for lack of merit, and resolve further to modify as it is hereby modified the report and recommendation of the investigating commissioner with regard to the finding of liability for forum shopping imputable upon the complainant Angelita Tanlicop and her counsel Attorney Bertene C. Causing, but considering that the latter is currently disbarred and pursuant to the case of Rojas versus Kembao, AC number 13496 for June 2024 and Section 33N Canon 6 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, recommend instead that Attorney Bertene C. Causing be meted out with a penalty of fine of 150,000 pesos with stern warning that a repetition of the same or similar act shall be dealt with more severely. Kita mo? Hindi ako, walang pangalan ko sa versus ha. Bakit ako sinama sa kaso? Ano ba ito naman mga kaibigan ko, mga kapwa ko attorney noon, ng attorney pa ako? Bakit gano'n ginagawa niyo sa kapwa niyo tao? Wala akong kalaban-laban, nagdesisyon kayo ng kaso laban sa akin. At wala naman ako, hindi ko alam yan. Tapos nakatanggap na lamang ako ng decision. Ito yun, yan. Kopya ng decision. Siyempre, hindi ko ipapakita sa inyo yung laman. But then, yan lamang po ipapakita ko sa inyo. Just to prove a fact kung gaano po kasama ang naging sistema sa Integrated Bar of the Philippines. The least they can do, kung bago nila po ako kakasuhan, bago nila ako multahan, dapat pinasagot muna nila ako, tinanong muna nila ako. Ang problema dito, nagulat na lang ako na may parusa ako. Para lang po, kagaya sa sitwasyon, na may isang mama na nakatanggap siya ng warrant of arrest o di kaya decision na ikukulong na siya. Sa kasong pagpatay ng tao, wala naman siya, hindi naman siya nasama sa kaso. Sa umpisa, nag-trial ito, natapos lang kaso, hindi ako kasama dyan. Ang tanging papel ko lamang dito ay naging abogado ako nung kumakaso. Ganun lamang po ang naging papel ko dyan. Wala po ako, tapos hindi pa sa lahat ng panahon ako
nakatulong dyan. Ang tagal-tagal na itong kasong ito, 2020 pa ata ito. Tapos, ito pang ginawa nila. So, kung ano man ang po ang kwan, hindi ko na muna i-discuss yung merito nito kasi pwede pa naman ako sumulat sa Supreme Court at mind you, isusumbong ko po yung lahat ng gobernador ng IBP at saka yung commissioner. Bakit sila nag-rekomenda ng parusa sa isang tao na hindi man kasama sa kaso? Hindi man lang wala silang modicum of respect sa due process. Ganun lamang po. At hanggang dyan na lang muna ako at bahala na muna kayo. Ipagdasal nyo lang ako, matulungan ako. Pero mo, disbarred na nga ako, gaganunin nyo ako. Pinagtawanan pa ako ni Russell Mercamaceda. Bakit mo naman ako pagtawanan? Kawawa na nga ako, wala na nga akong trabaho. O, hindi na nga ako kumikita, tapos pagtawanan mo pa ako, please naman, huwag ka naman tumawa. Sa akin ang hiningi sa inyo, simpatiya. Sana naman, ipagdasal nyo ako. Ito po, napatunayan ko na pag pinag-initan ka po, ito nangyayari sa iyo. So, I cannot believe my eyes na ganito gagawin itong mga abogado pa naman kayo kung turingin. Kung abogado kayo, dapat hindi nyo ginagawa ito sa kapwa nyo. Paparusahan nyo ang tao, pero gawin yung kaso. Pasasagutin nyo, pa-explain nyo kung bakit hindi ka kapaparusahan. Halimbawa, may pumatay na tao, kinasuhan ng pulis ng kasong murder. Pagtapos diyan, isasampa, dadaan mo na sa piskal. At magdedesisyon ng piskal, kung anong desisyon ng piskal, irerekomenda niya at isasalang sa korte. At ang korte naman ay magdedesisyon kung tama ang ginawa ng piskal o hindi. At kung tama ang ginawa ng piskal, ay magpapalabas ng warrant of arrest yung korte. At pagpalabas ng warrant of arrest ng korte at nahuli o sumuko yung taong inakusan nyo, magkakaroon ng paglilitis. Ipepresenta yung ebidensya laban sa akusado, paupuin yung mga testigo ng mga kumakaso, at mismo kung sino pa mga iba pang ebidensya, ipapakita laban po sa kinakasuhan. At sasalain ng korte yan. Pagkatapos niyan, yung akusado naman ang magpipresenta ng kanyang depensa. Ganun sana dapat, no? Pagkatapos doon, na pagpresenta ng depensa, ay desisyonan ng korte kung sino ang paniwalaan niya. Yung depensa ba o yung mga ebidensya ng kumakaso. Ganun ang proseso. So, in other words, pagkatapos lamang niya, pagkapagdepensa at kung may proof beyond reasonable doubt, dahil ang kaso ay criminal case, saka palang magsentensya yung judge, yung court. Pero kung kulang ang ebidensya, papalayain, ibabasura ng korte ang kaso. Ganun ang proseso. Wala pong nangyayari na bigla na lang may sentensya laban sa akusado. Wala pong, hindi po pwedeng mangyayari yan. Kasi bakit? Ang pundasyon po niyan ay nasa loob ng Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Kung anong tingin nyo sa akin, dapat ganun din ang tingin sa iba. Kung binibigyan yung ibang mga kinakasuhan ng mga abogado ng pagkakataon na makasagot sa akusasyon, dapat bigyan nyo rin ako ng pagkakataon na masagot ang akusasyon laban sa akin. Pero ang ginawa nyo po rito, si Director of Bar Discipline, Mr. Abilino Sales Jr., ay tingnan nyo naman ito. Nakakahiya po sa Integrated Bar of the Philippines na ganito ginagawa ninyo. That you are punishing your brethren even without hearing. Hindi man lang nyo pinasagot. Tapos ang pumirma dito, Board of Governors. Hindi ko alam kung sino ang Board of Governors ngayon. Pero ang pumirma dito, nakita ko po ang pangalan niya, si Jose Angel B. Guidotti Jr., Assistant National Secretary. Hindi ko alam kung sino ngayon ang officers ng Board of Governors. At ang pumirma na Commissioner on Case ay si Donna Jane Mercader Alagar. Sana naman, binigyan nyo na ako naman ng
pagkakataon na masagot ko ang inyong sinasabi. Ang problema sa inyo, pinarusahan na kagad ako na hindi man lamang kayo nagtatanong kung bakit dapat ako parusahan. Unang-una, hindi ko kaso yan. Pangalawa, wala po ako dyan. Hindi naman ako nang umaakusa. Ang tanging papel ko lamang dyan ay tumulong lang sa kumakaso. Tinulungan ko lang siya ma-prepare ang kanyang dokumento. Hanggang ganoon lang. Wala na. Tapos ang akusasyon niya na forum shopping ay napagtanto ko na nirecall ko noong 2014 pa nagsimula yan. Wala pong forum shopping dyan. Kasi kung tinanong nyo ako, napaliwanag ko sana na wala pala talagang forum shopping. Okay, sa susunod ko na po isiwalat kung bakit wala forum shopping. Magandang gabi po sa lahat at sana ay kasihan tayo ng Panginoon kung paano ang diskarte ng ating buhay at sana naman ay kayo makita nyo katotohanan, wala na nga akong hanap buhay, bumultahan nyo pa ako ng 150,000 pesos.